for Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po muli si Teacher Joy para po sa ating FBK Sunday Edition. Gaaralan po natin ay mula po sa Exodus chapter 20 verses 4 to 6. Ito po ay napapaloob po sa 10 utos ng Panginoon, pero ito pong aking text ngayong gabi ay ang pangalawang utos po ng ating Panginoon. Ano po? Exodus 24 to 6. You shall not make for yourself a carved image and any likeness or anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them to serve them, for I, the Lord your God, am jealous God, visiting the iniquity of the fathers and the children to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. Sinasabi po dito ng Panginoon na siya po ay Diyos na nagsiselos, no? Siyempre kahit naman po sino, pag mahal mo po yung isang tao at hindi niya po binibigay sa yung attention hinahanap mo, siyempre magsiselos ka po. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin sa mantili. Dakilang Diyos, patuloy po namin ipinagkakatiwala ang aming pag-aaral ngayong gabi. Ikaw ang patuloy na maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon, at sa mga abot po ng video na ito, Panginoon. Maging kalakasan po namin at aral po sa amin ang gusto mo pong iparating po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan po. So, ito po yung background po kasi po ng Exodus, di po ba? Ito yung nung nag-move na po yung Israelites from the slavery, nung pag-alis na po ng mga Hebrew people sa Egypt. So, 3 months after that, nagcamp po sila sa Rephidim to the wilderness of Sinai, at doon po sila nag-stay. At doon po binigay ng Panginoon yung kanyang utos, yung Exodus nga po, yung 10 Commandments. So, ano pong makikita natin dito? Yung sinasabi po ng Panginoon na huwag kayong gumawa ng mga bagay-bagay na naukitan dahil ako ay Diyos na I am jealous God. So, ano po bang pinapakita rito na yung pagiging human po natin, di ba? May tendency po kasi na we always create images. So, kasi po may nature po natin sometimes na we don't trust things that we cannot see. Yung to see is to believe, di ba ba? Parang mas naniniwala tayo kung meron tayong nakikitang proof. And ito po yung ginagawa ng Israel during that time. So, dahil po sila po gusto nila ng may nakikita, kaya po sila gumawa po ng image. Di ba ba yung time na yun, gumawa sila, pagbaba po ni Moises from the Sinai, nakita niya na yung mga tao nagsumasamba na naman sa Diyos-Diyosan sa golden calf, di ba ba? So, yun po yung nakikita po sa atin ng Panginoon na bilang tao, tendency po natin na gusto natin gumawa ng isang bagay para mas lalo tayong maniwala, di ba ba? So, parang ang nangyayari po kasi, nakikita ng Panginoon na yung desire natin for an image of God will always lead to idolatry. Kasi nag-iisip na tayo na dapat ganito ba yung itsura ng Panginoon? Ano ba yung itsura niya? Ni-imagine natin kasi alam natin that we are created in His image and likeness. So parang tayo naman, dahil tayo ay nilalang ng Panginoon sa kanyang wangis, parang tayo naman gumawa na. Sila naman ay nag-iisip na gumawa ng ganitong itsura kasi ganito nga. So, nag-create na sila ng mga symbol na nagiging substitute na sa kanilang sa Panginoong Diyos, di ba? Nagiging substitute na nagrarab ng glory. Kumbaga, nananakaw na yung glory ng ating Panginoon, yung focus ng mga tao, napupunta na dun sa idolatry na yon. And ito po yung ayaw ng Panginoon na
na tayo nagkakaroon na ng bagay na nagpapalayo sa ating isip, ating attention sa ating Panginoon. At syempre, pinapakita sa atin ng Panginoon na sa ating ngayon, sa kasalukuyan nating panahon, na the only correct image of God was provided in Jesus Christ nung nandito po siya atin. Kung babasahin po natin sa Colossians 1:15, yun po yung sinabi po ni Paul doon na ang imahe po ng ating Diyos ay matatagpuan lamang kay Jesucristo. So, babasahin ko po yung 1:15. Ang sabi po dito, Colossians 1:15, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Ang ating Panginoong Jesus, siya po ang firstborn of all creation. So yun po yung binibigay sa atin ni Paul na kung meron man tayong iniisip na image ay ang Panginoong Jesus. At if we're going to apply it now, ang Diyos, tayo bilang mga anak ng Diyos, tao ng Diyos, ay He wanted us to always pursue holiness and live to a separate life of immoralities in the world. And as followers of God, hindi pa dapat tayo nagpa-participate dun sa bagay na nagkukurap doon sa center ng ating focus, di ba, na tayo ay good creation ng ating Panginoong Hesukristo. And we are to strive naman to live as we were created. So we are created, ano po ba yung purpose natin? The reason we live is to worship the one and true God. And we ought to worship Him in spirit and in truth. And as we come to know God, and as we come to experience God, lalo na po nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, we strive to be like Him. Pinipilit nating by His grace, ginagawa natin yung lahat ng ating mga kaya to be like Him. We do not want to do things that would make Him angry, and we do not want to things that we never want to do, would never do. Kaya ang pinapakita sa atin dito na sa Exodus 20:4-6 is wag kang magki-create ng kung ano-ano mang substitute sa isip mo ang Panginoon. At yung idolatry na yan, yung image na yan, ay hindi lang po nakapaloob yan sa graven image or sa ginawa. But also, idolatry can be anything na nagsasubstitute ng iyong attention, ng iyong oras, ng iyong pag-ibig sa Panginoong Hesukristo. At yun po yung gustong pinapakita po sa atin ng Diyos na, hey, ako to Hindi nyo na kailangan gumawa ng graven image na yan para maniwala kayo na ako yung Diyos. You can worship me anywhere without any form of idols or walang substitute. You can trust me kahit di nyo ako nakikita. Yun po yung gustong iparating po sa atin ng Panginoon. Nagsiselos ako pag hindi kayo nagpo-focus sa akin. So, yun po. Sana po maging reminder po sa atin itong video na to, itong pag pinag-aaralan natin ito na huwag tayong magkaroon ng substitute na Diyos-Diyosan sa ating buhay. And we have to check ourselves naman, baka naman kasi minsan ito hindi lang para sa mga Israelito kundi para sa atin. Baka naman po sa ating buhay ngayon meron tayong inaalagaan Diyos-Diyosan sa buhay natin na yun yung nagpapalayo sa atin sa ating Diyos. Diba? So, yun po, may we always reminded that our God is a jealous God, and apart from Him, hindi po tayo dapat sumamba sa kahit anong Diyos-Diyosan. Dapat po yung puso natin isa lang po sa Kanya. So, God bless po sa lahat, at
Nawa po ay pag-ingatan po kayo ng Diyos sa buong linggong ito. Salamat po.